Kaibigan, ang talino, ang galing mag-isip, at kita mo, ang galing mag-strategize, matapang pa, sobrang bait pa, mga kaibigan. The best talaga ang Pangulo natin, Bongbong Marcos. Kaya kita niyo mga kaibigan, kahit anong gawin ng mga Duterte na paninira sa kanya, mga kaibigan, lalo siyang minamahal ng taong bayan dahil nakikita ng taong bayan na hello, ginagawa ng Pangulo yung promise niya. Dinadala ang tulong. Pinupuntahan ang mga tao sa kanilang mga probinsya. Dinadala ang tulong. He made sure talagang ang tulong ay mapupunta sa tao at hindi doon sa bulsa ng mga iilang politiko. Kaya hands-on ang Pangulo natin. Tinitingnan niya talaga kasi ayaw ng Pangulo natin na kurakutin. Ayaw ng Pangulo natin na maglalabas ng mga funds para to sa Camarines Sur, para to sa Davao, pagkatapos hindi naman makakarating. Kaya ang Pangulo natin, mga kaibigan, pumupunta talaga at tinitingnan niya talaga na makakarating ito sa taong bayan. At kapag ikaw, bawa, yung mga mayors dyan na nakatanggap ng milyones para sa kanilang lugar, mahihiya ka naman na kurakutin yan. Kasi, i-audit ka dyan at tatanungin ka ng Pangulo, anong ba nangyari? Anong progress na nangyari? Ano na bang nangyari doon sa doon sa binigay na 20 million? Tatanungin ka dyan. Magiging accountable ka. Kaya bilang isang mayor, mahihiya ka rin eh. Hindi mo gagawin na mangungurakot kasi mahihiya ka sa Pangulo natin. Dahil, unang-una sa lahat, ang Pangulo natin, hindi niya hahayaan, di ba, na sa bagong Pilipinas, may mga ganito na mangungurakot. Although may iba nakakalusot, di ba? Tulad na lang nung 125 million in 11 days only. Nakalusot yon. Pero, ongoing yung yung nililitis yun ngayon, tinatanong yan ngayon sa Supreme Court, di ba? Tinatanong yan. Pinagko-comment yung Vice President tungkol dyan sa 125 million. Pero sa totoo lang mga kaibigan, gusto ko na kasi mahirap eh. Kapag idineklara yan ng Supreme Court na unconstitutional, damay yung Pangulo natin. Damay si PBBM, mga kaibigan, kapag dineklara yan ng Supreme Court na unconstitutional, damay ang Pangulo natin. Ito nga sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, si Sara Duterte, siya po, mga kaibigan, mga kapalpakan niya, damay ang Pangulo natin. Yung mga ginagawa niyang kapalpakan, ang Pangulo natin ang napuputukan. Pero, kapag may mga problema, mga kaibigan, sa lahat ng mga departamento, ang Pangulo natin, sa kanya pa rin napupunta lahat, di ba? Pagkatapos, kapag may maganda naman ang nangyayari sa iba-ibang mga departamento, kinakalimutan naman ang Pangulo natin, di ba? Katulad na lang ng mga kaibigan, just lately, yung Pangulo natin, nag-sign siya, di ba? Pinirmahan niya yung bill na sinulat ni Bong Revilla. Take note yung bill na sinulat ni Bong Revilla, pinirmahan ni PBBM, no? So ganito kasi ang mga guys, sa Senate or sa Congress, halimbawa merong isang senador or isang congressman, magsusulat siya ng bill, gusto niya halimbawa divorce bill, halimbawa kasi yun ang medyo sikat, no, divorce bill. Halimbawa si Risa Hontiveros ang nagsulat ng divorce bill. Pagkatapos, yung mga kasama niyang senador, makikita yan, divorce bill, pwede nilang i-sponsor. Mag-i-sponsor yan sila. Yung may mga tinatawag na co-author o co-sponsor, yung ganyan yan, mga kaibigan, pwede yan. Pero yung pinaka-author niya talaga, principal author talaga, si Risa Hontiveros. Kunwari lang to kunwari lang natin. So yan po yung nangyari sa kay Bong Revilla, na nag-author po siya doon sa bill, mga kaibigan, na kung saan tataasan po yung allowance ng teachers from 5,000 ay magiging 10,000, ganun, mga kaibigan, no? Tataasan siya. So,
Ang nangyari, pinirmahan na ni PBBM. Aba, ang sabi ng mga DD sheets, salamat, VP Sara Duterte. Kasi ganyan-ganyan, salamat. Aba, nagpasalamat kay Sara Duterte. Hello! Wala pong kinalaman si Sara Duterte sa pagkakapasa ng batas na yun. Unang-una sa lahat, mga kaibigan, no? Real talk lang tayo, ha? Si Sara Duterte, unang-una, ayaw po niya na tumaas ang sweldo ng ating mga kaguruan. Yan po talaga. Real talk tayo dito. Ayaw po ni Sara na tumaas ang sweldo ng ating kaguruan. Ngayon po, yung ginawa po na yun na signing po ni PBBM, yun po ang principal author doon ay walang iba kundi si Bong Revilla. Ngayon, may mga nag-sponsor, no, ng mga senador, no, mga kaibigan. Pero si Bong Revilla po ang pinaka-author na tinatawag. Ngayon, mga kaibigan, eto na, ipinasa na ngayon, no? Pinasa na ngayon kay PBBM. At na kay PBBM po ang final decision kung ito ay kanyang o-okayhan or i-reject. Sa nangyari, inokayhan ng ating Pangulo. So, ang nangyari po, mga kaibigan, ay tuloy po ang pagtaas ng allowance. So, sino ang pasasalamatan mo? Napakatanga ng mga DD sheets na pasalamatan si Sara Duterte. Dahil ang dapat na pasalamatan nila dito, unang-una, si Bong Revilla dahil siyang author. Pangalawa, yung mga pwede na rin pasalamatan, yung mga nag-sponsor din na mga senador. At higit sa lahat, dapat niyang pasalamatan ang Pangulo. Dahil hindi ibinasura ng Pangulo. Yun ay nilagdaan ng Pangulo para maging batas. So yun ang dapat na pasalamatan ng mga DD sheets. Kaso iba ang pinasalamatan ng mga DD sheets, si Sara Duterte, napakatanga at napakabugok talaga ng mga DD sheets. Pinapasalamatan nila si Sara Duterte na wala namang kinalaman na hindi nga dumating doon sa signing, Biruin mo, mga kaibigan, nandoon halos lahat ng mga kongresista. Nandoon halos lahat ng mga senador at nandoon, mga kaibigan, pati si Speaker Martin Romualdez, no? Andoon halos lahat, mga kaibigan, pero wala ang Sara Mau, wala ang DepEd Secretary. Ang pinapunta lang niya, mga kaibigan, ay yung kanyang mga ASEC, mga USEC at yung kanyang mga opisyales dyan sa DepEd. Pagkatapos yung mga DD sheets, ang pinapasalamatan si Sara Duterte. Ang tatanga, ang bobo talaga ng mga DD sheets, mga kaibigan. Kailan kaya magkakaroon ng utak ang mga DD sheets? Dapat dito sa mga DD sheets, bumili ng utak sa palengke. Mga walang utak, mga bogo. Talaga naman mga kaibigan, ako talaga ay na-high blood kapag ako talaga ay nagla-live. At nakikita ko yung kabugukan at itong mga kabobohan ng mga DD sheets, ako talaga ay na-high blood. Mga bobo! Ipinanganak na mga walang brain, walang utak. Grabe! Mga kaibigan, sobra talaga walang utak ang mga bugok na mga DD sheets, no? Wala talagang utak. Biruin mo, pinapasalamatan si Sara Duterte, yung author na si Bong Revilla, hindi pinasalamatan, at ang Pangulo hindi pinasalamatan. Dahil kahit naman ipasa yan sa Senado, kung hindi yan pirmahan ng ating Pangulo, walang mangyayari sa batas na yan. Magiging basura yan. Yun lang yun, mga kaibigan, no? Pero, yung mga bobo ng mga DD sheets, ang pinasalamatan ay si Sara Duterte. Ang tatanga, no? Ang bobo. Sobra talaga. Bobo talaga ang mga DD sheets. Tanga. Mga bugok talaga sila, mga kaibigan. Ay, nako. Ewan ko ba? So, ito yung mga kaibigan, no? Ayan, nilagdaan na ni PBBM ang kabalikat sa pagtuturo batas para sa pagtaas ng taunang allowances para sa ating mga guro. Ito ay mula sa 5,000 hanggang 10,000 at ito ay non-taxable. So mga kaibigan, dahil batas na po ito po ay ipapatupad. Yearly po ito na pagtaas. Yearly. Kita nyo yearly na pagtaas, mga kaibigan, at ang kagandahan nito, ito po ay hindi isasama sa wala pong tax, non-taxable. So, ibig sabihin, mga kaibigan, talagang mararamdaman nila ng husto. Yung 5,000 to 10,000 pesos, mararamdaman nila ng husto kasi walang ang tax. Diba? Yan ang mga kaibigan. Pagkatapos, kita nyo hindi pumunta si Sara Mau. Ang pinapunta lang niya ay
yung kanyang ASEC, yung kanyang USEC, at yung mga opisyales, mga guro sa DepEd. Pero, si Saramaw hindi pumunta, na supposed to be, dapat nandito siya. Dapat concerned siya at dapat siya yung nauuna na natutuwa na pinirmahan ito ng Pangulo. Pero dahil po sa hindi siya natutuwa, kaya hindi po siya pumunta sa signing na ito dahil hindi nga po siya natutuwa. Dahil ayaw po niya, in the first place, ayaw po niya na tumaas ang sweldo o kahit man lang allowance sa mga guro, ayaw po niya na tumaas. Sino po nagsabi niyan? Si Castro. Kasi 'di ba, mga kaibigan, si Castro ay sa ano yan ACT teachers yan At nakikita ni Castro, mga kaibigan, yung galaw ni Sara Duterte na talagang ayaw niya na taasan ang sweldo ng mga teachers. Eto, hindi siya pumunta sa signing. So napakalaking nito, ebidensya na talagang totoo. Totoo yung sinasabi ni Castro na ayaw niya talaga na taasan ang sweldo ng mga teachers or kahit yung allowance sa mga teachers or kahit yung bonus sa mga teachers, ayaw niya talagang taasan. Mga kaibigan, naalala niyo ba yung 18K? Yung 18K, mga kaibigan, na sandali i-ano natin yung 18K na binigay na sa mga teachers, mga kaibigan, naalala nyo? Ang sabi ng DD sheet, ano na rin natin kasi kasali rin to. Ang sabi ng isang DD sheet, mga kaibigan, no? Tuwag-tuwa daw yung mga teachers, yan. At sabi pa nitong DD Sheets, nagpapasalamat nga daw yung mga teachers kay Sara Duterte, yan, DepEd Secretary, kasi ayan daw, ibinigay daw yung 18K, hindi daw nila ine-expect na yung 15,000, madadagdagan ng 3,000 at magiging 18,000. Pero mga kaibigan, alam nyo ba? Ayon po kasi sa directive ng ating Pangulo, no? Direktiba po ng ating Pangulo na ang maximum po na dapat na ibigay sa mga guro ay 20,000. 20 po ang dapat na ibigay. Pero ang binigay lang po ng DepEd ay 18,000. Parang binawasan pa ng 2,000. Ano yan? Tinipid. Bakit hindi ibinigay ang 20,000? Diba? So si Sara Duterte, mga kaibigan, wala siya masyadong sa mga guro. Wala siya masyadong pagmamahal sa mga guro. Hindi niya nakikita yung effort, no? Yung effort talaga ng mga guro na deserve nila ang 20K. 20K po, ayon po sa memorandum po ng ating Pangulo, dapat 20K, no? So ito ito. The incentive to be given out in cash is in compliance with the Office of the President's Administrative Order Number 12, which authorizes the release of a one-time SRI at a uniform rate not exceeding 20,000. Not exceeding 20,000. Ngayon, kung ako ang DepEd Secretary, ang ibibigay ko 20,000. Bakit 18,000 lang ang ibinigay ni Sara? Ayaw niyang magbigay ng maximum na halaga na 20,000? 18,000 lang ang binigay niya. Bakit? Tinitipid niya yung mga guro? 'Di ba? So, dyan mo makikita, mga kaibigan, na wala talaga siyang masyadong pagmamahal sa mga guro. Kasi biruin mo, mga kaibigan, 20,000 dapat ang ibigay niya. 'Di ba? Yung maximum dapat, pero ang ibinigay niya, 18,000 lang. 'Di ba? Kasi, mga kaibigan, no, pag upo ho ni PBBM, yung SRI ng mga guro po na nare-receive nila ay 15,000. No? SRI yan, no? Yan po ang nare-receive ng mga guro pag upo po ni PBBM, no, sa pwesto. 2022 yan, no, pag upo ni PBBM. Pagkatapos po niya, nagkaroon po ng direktiba ang ating Pangulo sa pamagitan ng President's Administrative Order Number 12 na ino-authorize po niya na i-release na, no, yung SRI, no. At eto po, mga kaibigan, not exceeding 20,000. So, ibig sabihin, ang maximum po niya, 20,000.
Pero 18,000 lang po ang ibinigay ni Sara Duterte. Alam ba ng mga guro yan? Yung mga guro, alam ba nila yan na 20,000 ang sinasabi ng ating Pangulo sa kanyang President's Administrative Order number 12? Pero ang ibinigay lang ng DepEd ay 18,000. Oh, 'di ba? Yan yung sinasabi ko, mga kaibigan. Wala siya masyadong concern sa mga guro at hindi niya nararamdaman yung hirap ng mga guro. Alam niyo ba doon sa website, pumunta kayo doon sa website na maraming mga nagko-comment na mga guro, no? Alam niyo ba, ang dami kong nakitang mga comment, galit na galit kay Sara Duterte. At ang sinasabi, wala namang kwenta yan, hindi namin maramdaman na DepEd Secretary yan. Wala kaming maramdaman. Yun sinasabi, mga kaibigan. So ito, kung hindi pa magkakaroon ng directive, kung hindi pa magkakaroon ng administrative order ang ating Pangulo na taasan ng SRI ng mga guro, hindi pa niya gagawin. Kailangan pa talaga ang Pangulo natin ay gumawa ng administrative order na kung titingnan natin, pwede naman niyang gawin yan as DepEd Secretary. 'Di ba? Mag-utos siya. Magbaba siya ng order niya na tataasan ng ang bonus nito mga guro. Pwede niyang gawin yan. Dahil DepEd Secretary siya. Pero bakit hindi niya ginagawa? At ito, napipilitan siguro siya kasi directive ng Pangulo natin yan. Administrative order yan ng Pangulo natin. So, wala siyang nagawa. Napilitan siya, nataasan. Pero, 2,000 lang ang tinaas niya. Di ba? 3,000 lang ang itinaas niya. Kasi 15 yun 16, 17, 18. So, 3,000 lang ang tinaas niya. Bakit hindi pa niya ginawang 5,000 ang taas para gawing 20K? Parang tinitipid pa niya talaga ang mga guro natin. Diba? Kaya nga natatawa ako sa mga DD sheet, sa mga sobrang napakabobo na ang kanilang pinapasalamatan si Sara Duterte. Hello, wala namang kinalaman si Sara Duterte doon sa pagtataas, no, ng kanilang allowance na 5,000 to 10,000, 'di ba? Wala namang kinalaman si Sara Duterte doon. Dahil si Bong Revilla ang nag-author noon. At ang ating Pangulo, Bongbong Marcos, ang siyang pumirma. Sabi ko nga sa inyo, kahit gaano pa kaganda ang batas na yan, kung hindi yan pipirmahan ng Pangulo, wala yan, mababasura lang yan. Kaya dapat, yung mga DD sheets, matuto kayong magpasalamat sa Pangulo natin dahil ang Pangulo natin, siya yung pumipirma. Siya yung nag-aaproba. Pero hindi kayo nagpapasalamat sa kanya. Pinasalamatan nyo pa yung tao na walang kinalaman, yung tao na ayaw na tumaas ang sweldo ng mga guro o tumaas man lang ang bonus ng mga guro. Yan pa ang pinasalamatan nyo. Ay, ang bobobo nyo talaga, ang tatangan nyo. No? Pakidampot naman ang mga brain ninyo sa closet. Itinatago nyo. Ang tatangan nyo, ang bobobo nyo, sobrang bugok nyo talaga, mga gago. Sorry po. Kasi ang tatanga nakakainis, di ba? Mga kaibigan, nakakainis yung bang kung sino yung dapat na pasalamatan, hindi pinapasalamatan. At kung sino yung wala namang kinalaman at ayaw naman niya na tumaas. Ay, yun pa ang pinasalamatan. Ang tatanga, di ba? So, yung mga teachers po, no? Under kayo ng DepEd, di ba? Just in case, baka hindi nyo rin alam, no? Research din po kayo. Kasi, karamihan po, no? Ang Pangulong Bongbong Marcos po, ang talagang nagpo-push. Katulad na lang ng 18K. Yung 18K ninyo. Di ba? Hindi po si Sara Duterte ang nag-push nun. Yun po, kay PBBM po yun. Kaya si PBBM po ang inyong pasalamatan. At eto naman ngayon, itinaas naman ang inyong allowance, no, 5,000 to 10,000. At yearly na ito, yearly. Hindi po si Sara Duterte ang dapat yung pasalamatan, kundi si Bong Revilla, si Senator Bong Revilla, at saka si PBBM po. No? Yung iba, ng mga nag-sponsor at nag-co-sponsor ng mga senator,
Kung gusto niyo pasalamatan sila, pasalamatan niyo na rin, di ba? Yan. So, ano pa? Ano pa i-flex natin dito? Okay. Kasi nagkaroon na flex din natin mga kaibigan itong ano. So, ito pa mga kaibigan, no? Ito, 8 farm-to-market roads in Bicol completed. O, kita nyo, 8 mga kaibigan ha, hindi isa, hindi dalawa, hindi tatlo, kundi 8. President Ferdinand R. Marcos Jr. announced Friday the completion of 8 farm-to-market road, no? Dali. Hey guys ha, inom lang ako ng water. Yan. The completed FMRs are vital to linking farmers and consumers to ensure food security in the region. President Marcos said, no? So, andito po yung link, no? Andito po yung link niya, pwede niyo pong basahin yan, no? So, tumitingin po ako dito, Post po ito ng Presidential Communications at andito po yung link just in case na diskumpiyado kayo sa sinasabi nyo na, ay, fake news yan. So, puntahan nyo ito at tingnan nyo kayo mismo ang magbasa, no? So, ano pa? Yan. So, President Ferdinand R. Marcos Jr. on Friday distributed over 1,000 land titles to agrarian reform beneficiaries, no? And 60 million in financial assistance to needy Bicolanos, bringing more good news for the region. The president also announced the completion of 7 farm-to-market road projects that will benefit the local government units of Camarines Sur, diba? So, ang galing po ng Pangulo natin, palakpakan naman natin dyan. Yan, no? Palakpakan natin ang ating Pangulo. Sobrang galing. So, ano pa? So, ito po, ang Pangulo natin. Sabi niya, President Ferdinand R. Marcos Jr. made renewed commitment on Friday to improve the country's agriculture sector, particularly in Camarines Sur. Naniniwala ako sa potensyal nitong baguhin ang buhay ng bawat Pilipino, kaya naman po ay ilang beses ko nang nabanggit na kailangan talaga nating tutukan ang pagpapalago ng inyong sektor. President Marcos said during the distribution of land titles and support services and presidential assistance to farmers, fisher folks, families in Pili, Camarines Sur. Diba? Yan. So, ano pa mga kaibigan? So, ang dami niyang pinuntahan mga kaibigan. Legazpi Albay, Camarines Sur, no? Ang dami niyang pinuntahan. Yan o, Bicol can expect more government services infra projects. Yan. Yan nangako po ang ating Pangulo, no? Pumunta siya sa Camsur Sports Complex, Pili, Camarines Sur, no? Ano pa? Alam niyo mga kaibigan, ang Pangulo natin parang, parang hindi siya nagpapahinga, no? Talagang, kita nyo pagkagaling sa Singapore, Brunei muna, tapos Singapore, pagkatapos pagdating dito, andyan agad yung punta agad ng Camsur, punta agad ng punta ng Tawi-Tawi, no?
ang daming ganap ng Pangulo natin. Parang hindi napapagod, mga kaibigan, no? 66 years old na siya. At yun nga, mga kaibigan, pinagpipray ko lagi na ingatan ng Pangulo natin na magkaroon siya ng good health dahil hindi po siya pwedeng mawala sa mundo dahil alam niyo naman, ngayon lang tayo ulit, mga kaibigan, nagkaroon ng matino na Pangulo. Ngayon lang tayo ulit nagkaroon. Mga kaibigan, no? Sa lahat po ng Pangulo na nagdaan, mga kaibigan, ay grabe, sumakit ang ulo ko kay Duterte. Grabe, mga kaibigan. Si Duterte, grabe talaga, mga kaibigan. Nakakahiya, Taga Mindanao ako, taga Mindanao kami. Pero hindi ako proud na naging Pangulo ng Pilipinas yan. Nahihiya ako para sa taga Mindanao. Sasabihin ng mga Tagalog, ng mga Luzon, ng mga Visayas, ganyan pala. Ganyan pala kapag nagkaroon ng Pangulo ng Pilipinas sa taga Mindanao. Nakakahiya, mga kaibigan. So, hindi po ako proud. As a Mindanaoan, hindi po ako proud na meron tayong Pangulo na taga Mindanao. Nakakahiya talaga sobra, mga kaibigan. Kita mo yung ginawa niya, mas nag-stand out pa yung ginawa niya na pagchuchugi sa mga Pilipino. Yun ang nag-stand out, yung pagchuchugi niya sa mga Pilipino. Kasi kung titignan mo, pagdating sa proyekto, 119 ipinangako, 12 lang ang tinapos, 12 lang ang na-deliver, ipinangako 119. Pagkatapos ito, budol pa talaga, nung pag-alis niya, di ba, yung kanyang mga staff o yung kanyang mga cabinet members, gumawa sila ng video na salamat PRRD. Pagkatapos doon sa video na salamat PRRD, ipinakita yung mga, Diyos ko, mga miniature, sorry guys, nabubuyoy ako. Mga miniature model pa lang, pinakita na. Tapos yung iba naman, mga guys, ongoing pa lang, pinakita na. Yung iba naman, mga plano pa lang, mga proposal pa lang, pinakita na. Alam niyo ba, sa totoo lang, nabudol ako doon. Sabi ko, wow, ang dami namang natapos ni PRRD. Ang galing-galing naman ito. Nabudol ako doon, mga guys. Tapos, nung pagbaba niya ng pwesto, saka ko lang nalaman, nung nag-research ako, saka ko lang nalaman na sa 119 projects na pinangako niya at yung pinakita niya doon sa video, mga kaibigan, 12 lang pala ang natapos niya. 12 only, according to DPWH. Kita nyo, mga kaibigan? Talagang inano lang tayo, mga kaibigan, binudol lang tayo. 119 projects na pinangako sa build, ang idiniliber lang niya, ang tinapos, 12 only. At yung mga malalaking proyekto katulad ng Samal tsaka Davao Bridge, 'di ba? Yung pagdudugtungin yung Davao at tsaka yung Samal Island. Yan, hindi rin niya natuluyan. Kasi 'di ba, may nangyari, hindi niya natuluyan. Kasi weak leader kasi si RRD kapag maraming nagrereklamo na maraming nagrereklamo na taga Davao, taga Samal Island, no? Yung mga katutubo natin na yung wag daw bubutasin yung bundok kasi ganito yung mangyari, ganyan. So maraming mga nag-oppose. Weak leader si RRD. So hindi niya kayang ipatupad. At saka yung China noon, 'di ba? Yung China, parang na sila guys, na hindi nila popondohan. Ay ang pangulo natin, PBBM, strong leader. May political will. Anong sabi ng Pangulo natin? Hindi pwede. Itutuloy natin yan. Hahanapan natin yan ng pondo. Itutuloy yan. So mga kaibigan, yung tatlong malalaking proyekto na dapat ay ginagawa ni RRD, hindi po niya nagawa yun. Si PBBM po ang nagpapagawa. Katulad na lang ng Davao, tsaka yung Samal na pagdudugtungin, bubutasin yung bundok. Si PBBM po. Kaya kapag natapos yan, kay PBBM po yan credit.
At yung ano, yung meron pa yung bridge sa Davao. Tatlo yan malalaking mga malalaking mga proyekto sa Mindanao. Si PBBM po credit niyan.